Balitang eleksyon muna tayo mga karupoks, mga bagay at petsa na dapat mong tandaan mula sa araw na ito. Muli, welcome to my channel. Ako po si Ate Rowena, ang inyong magiging paboritong writer na Marites pa. Lumarupok ng masa ang inyong kahugot. Kung baguhan ka pa lamang sa aking channel ay huwag ka nang mag-subscribe kung ayaw mo ng kwentong walang kwenta. Parang awa mo na. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Dahil dito sa channel ko ay real talk ang maririnig mo. Walang pagkahabi ng kwento para lamang masabing maganda ang content ko. Walang pag-iimbento kung kaya't hindi lahat ng ending dito ay maganda. Dahil dito ay bumabase lamang ako sa tunay na ebidensya. At syempre, balitang eleksyon tayo guys. Mga bagay at petsa na dapat nating tandaan mula sa araw na ito. At ang ating source ay mula sa inilabas ng Commission of Election o COMELEC. Resolution number 10999. Election period for May 12, 2025 elections. Mayroon pong 90 days campaign period ang mga national candidates. Kabilang dito ang mga senators at party list. At mayroon naman pong 45 days campaign period ang mga nasa local candidates. Kabilang dito ang mga governors, congressmen, mayors, vice mayors, councilors, BARM, o BARMM officials at patalastas na lang din po. Total na ibanggit ko na ang tungkol sa BARM o BARMM officials. Kamakailan lamang ay inilabas sa balita sa 24 oras na 5 sa tatakbong konsehal ay arestado dahil sa pag-aalok ng pwesto sa BARMM o BARM, BARMM, kapalit ng 8 million pesos kada posisyon. At ito ay nahuli sila sa tulong ng sumbong ni dating Maguindanao Governor Esmael Manguda Datu. At iyon po ay dahil isa siya sa inalok. At ganito po ang naging kinasadlakan ng mga nasasangkot na opisyal. Sila po ay nakasuhan at na-inquest na. Okay? Kaya sa mga tatakbo dyan, ay huwag ka nang gumawa ng iyong monkey business para lamang kumita ng pera para gamitin sa iyong pagtakbo at gagastusin. At iyon po ang isa sa dahilan ng mga suspect na nahuli. Dahil daw po siya ay tatakbo, kaya ayun, pinasok niya yung racket na iyon dahil meron siyang komisyon na makukuha. At tapos na ang patalastas na yan. Dito naman tayo sa schedule na dapat nyong tandaan guys. Mula sa January 12, 2025 at hanggang sa June 11, 2025 ay election period gun ban. Election period gun ban. O guys, tandaan nyo gun ban. Simula sa January 12, 2025 hanggang sa June 11, 2025 ay may gun ban po tayo. Ibig sabihin, bawal po magdala ng kahit na anong armas kung hindi ka nabibigyan ng sapat na mga papeles na ikaw ay may karapatan na magdala nito. Okay? Dahil naman po, alam niyo naman, uso na naman ngayon ang ina-ambush, pinapatay sila na natakbo sa posisyon ay nagpapatayan para lamang makuha ang posisyon na hinahangad nila. O, diba? So, yun, meron po tayong gun ban. So, ikaw kung wala ka naman dapat na karapatan na magdala ng baril, ay huwag ka nang magdala dahil baka ikaw ay makasuhan ng illegal possession of firearms. Okay? Kung ayaw mong maghimas ng rehas, ikaw ay sumusunod. Okay? Sa ating batas. At ang pangalawang schedule naman ay February 11, 2025 to May 10, 2025. Campaign periods for candidates for senators and groups in the party list. So, simula sa February 11 ay makikita na natin ang mga senator na ayan, mga ngampanya na yan. Yung mayayaman, meron yan sigurado sa TV, sa mga EDSA, mga ads nila yan. So, ayun.
Makikita na natin yan, pwede na silang magpa-skill. Higit sa lahat, ayan, yung mga nakikamay sa inyo noon, na isang beses nyo lang makita, ngayon makikita nyo na naman ulit, yung mga kinamayan kayo noon, unang araw na nakita nyo sila at yan na rin ang magiging huling araw hanggang sa mailuklok nyo sila sa posisyon. Kaya ayun, mag-iingat kayo sa inyong mga iboboto. Dahil baka dumating na naman ang kahit anong pandemya, kahit anong unos sa buhay mo. Binaha ka na, nasunugan ka na, nagkandalete-lete na yung buhay mo, hindi mo siya nakita. So, vote wisely, guys. At ito pa guys, simula sa March 28 naman, 2025 hanggang sa May 10, 2025 ay campaign period naman for candidates for member of House of Representatives and Parliamentary, provincial, cities, municipal officials. Okay, tatandaan nyo, ang mga nandyan sa mga posisyon na yan, ayan yung mga governors, mga mayors, ayan, makikita na naman natin ang ating mga mayors, vice mayors, makikikamay na naman yan sa inyo. O, so, ayun, vote wisely, guys. Okay? So, alam nyo na, ang mga sinasabi ko lagi, maging mapagmasid at higit sa lahat, ang boto mo ay karapatan mo at makapangyarihan ito, kaya gamitin mo ng tama. At higit sa lahat, ito pang dapat nyong pakatandaan, April 13, 2025, voting by overseas voters. And sa April 28 to April 30, 2025, voting by local absentee voters. At higit sa lahat, ito guys, ang pinakaayaw nyong lahat. May 11, liquor ban. Opo, may liquor ban na po sa May 11. Okay? At alam nyo naman, dahil kinabukasan yan, May 12, election day na. So, may liquor ban po tayo na May 11, 2025. At yung mga mahilig dyan sa Gin Bilog, MP, Fundador, at Black Label, Red Label. Higit sa lahat, yung may mga syembot-syembot yan, hindi mo na kayo mapapatakan ng mga yan kahit isang patak lang, bawal po. Dahil ang mahuhuling magbenta ng alak ay pwede po kayong makasuhan at baka maghimas rehas kayo. Ang hihimasin nyo doon rehas, hindi bote. Okay? Kaya makinig po kayo, tandaan nyo po mga pinagsasabi ko. Para po updated naman kayo, hindi lang marites natin ay puro buhay ng ibang tao. Hindi naman tayo yayaman dyan. At dito, at least paano, kikita tayo. Okay? At ayan na nga po, sinasabi ko sa inyo, sa May 12, tandaan nyo, 2025 ay election. So, igalang po natin ang May 11. Huwag kang iinom dahil sa May 12 baka pumunta ka sa presinto mo na may hangover pa, ay awayin mo ako kapag yung manok ko ay hindi mo manok at yung manok mo ay hindi ko rin manok, ay nako, yung PC mo ay baunin mo din ng pagkahaba-haba. Okay? Dahil lalo na akong magkaka-hangover ka, hindi ka sumunod sa liquor ban, ay nako, magkakandalet-letse na naman ang pila natin sa ating mga presinto na alam nyo naman, no, yung pila natin talagang pang blockbuster. O diba, nabubulol na ako. Iniisip ko pa lang yung words na blockbuster. So, yun. Isipin nyo yun, guys. Huwag kayong iinom para ang inyong isip ay... At yan, inuulit ko nga sa inyo guys, na huwag kayong iinom para ang inyong isip ay payapa at hindi magkagulo-gulo sa ating presinto. At higit sa lahat, ang boto natin ay siya ang magluluklok sa kanila sa trono. Kung kaya't maging mas mapanuri tayo at maging mas mapanglawin. Hindi limit sa kaalaman natin lahat na malakas ang korupsyon sa pamahalaan. Nadarama natin talaga to. Nararamdaman natin malakas ang korupsyon. Pero wala lamang talaga tayong sapat na ebidensya para ituro sila ng derechuhan. Kaya guys, tayo ay maging maingat at alamin ang ating mga karapatan sa pagboto. Ang mga vote buying ay dapat lang iwasan nyo dahil lahat ng mga iboboto nyo kapag binili yan, boto nyo at nailuklok mo yan at may masamang hangad yan sa gobyerno, ikaw ang mababalikan yan dahil kukurakutin niya lahat ang dapat makurakot niya para makabawi siya sa binigay niya sa'yo. O diba?
So, yun lang guys. Ako po muli ang inyong lumarupok ng masa, ang inyong kahugot. Ang magiging paborito niyong writer na Marites pa. Dito lang to sa aking channel. Kay Marupok ng TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, parang awa mo na. Mag-subscribe ka na. Beke naman. Pero kung ayaw mo ng kwentong walang kwenta, huwag ka mag-subscribe. Dahil dito, bawal po ang hindi marunong ng real talk. Dahil dito, real talk tayo. At bawal din dito ang balat sibuyas. Higit sa lahat. Bawal dito ang bobo dahil lahat ng subscriber ko ay matalino, tumatanggap ng pagkakamali at tumatanggap ng mga turo. Hindi sila nagdudunong-dunungan katulad ng iba dyan.